Hi people, good day. So today ay ako dito guys, nag-spray ako dito sa ating garden and medyo inayos ko sila dito dahil nga nagripat tayo last time. So naayos ko na sila guys. Pero yung ating Lactea guys ay nandito pa rin sa area niya. Yan. Hindi ko siya dyan ginalaw. Buti na pagkasya ko. Pero pinorward ko lang to dito ng konti. Tapos nakaano lang siya dito para hindi siya malaglag. So, ayan na yung ating Lactea. And, ito yung ayos nila. Bali dito na area, ay ilagay ko dito yung ating Silver Prince and Black Prince na variegated. And then, dito ko sila guys nilagay yung ating Genjohe. And then, Snow Peach. Tapos si Huskage. And then, yung ano naman guys, Pink Opalina ay nandito na area. So, dahil wala na akong mapaglagyan guys, ayan. Dito ko na lang siya nilagay. And then, yung ating, guys, champagne ay niripat ko na rin. Tsaka yung ating Lilacina sa white pot. Yan yung natira natin mga white pot. So, nilipat ko na sila dyan. And then, yung mga mababalbo natin, guys, ay tinransfer ko dun lahat. Pati yung mga propagations natin para sama-sama sila dun sa dulo na yun. Tapos, yung mga nandun ay finorward ko dito yung mga propagations natin. So, ayan na sila, guys. Yan. And, ito guys, ay request ni Sis Emerald. So, ayan, sabi niya kasi ay magbigay daw ako ng care tips sa pag-aalaga ng Lactea at saka ng mga Gymnocalycium na variegated, yung ating mga cactus guys. Kasi gusto na ulit niya mag-start, mag-alaga ng mga ganun kasi nalusaw daw yung kanya before. So, hi sis! So, itong ating Lactea ay mabilis lang alagaan. Pati yung ating white ghost at saka green. So, mamaya papakita ko. So, ito, bago lang to sa atin. Medyo matagal naman na pala at naripat na nga natin siya dito at dahil nag-root bound na rin siya, kailangan na din talaga niya ng ripat para mas lumaki siya. So, ito, mabilis lang tong alagaan. Na-attract lang talaga ako sa ganda niya, guys, kasi yung kulay niya, 'di ba? Ang ganda. Tingnan nyo naman, no. At gusto nito sa area na mainit kasi para makita natin yung stress color niya. Kasi kapag nasa malilim na area siya, guys, medyo nawawala yung color ng kanyang guys. Ayan, yung body niya, nawawala yung color, nagiging green. Tingnan nyo, guys, yung hindi nabibilad, oh. Kasi natatakpan na sa ilalim na siya, 'di ba? So green siya. So kapag nainitan, yan yung mga top niyan iinitan, nagiging red. And then this one naman, nagiging ganito yung color niya guys, oh. Ayan, yung parang may lining, tapos nagiging pinkish yung kanyang mga lining niyan dyan guys. Tapos nagkakaroon yan siya ng parang leaves. Ayan, kagaya neto, parang may leaves na to dito banda guys, oh. Yan, oh, maliliit pa. Kasi nag-start pa lang siya sa atin mag-grow at nakaka-recover pa lang siya. Ayan, so dahil naiinitan sila dito na area guys, ay ganyan yung color nila, 'di ba? Ang ganda. Mabilis lang siya alagaan. Kapag tuyo na yung soil niya, saka natin sila didiligan. Ayan, pwede rin to guys sa ROS. Ayan, basta gamitin nyo lang muna sa kanya yung tama lang na laki ng pot kung sa ROS nyo sila ilalagay para hindi sila ma-overwater. Ayan, kasi ako mahilig talaga ako maglagay ng mga cactus and succulents sa mga big pot. So, yung big natin, papakita ko sa inyo guys, nandito. Ayan, labas tayo kasi nandito siya. Nilabas ko dito and ito talaga, tested ko na to, napakarami ko ng mga na-propagate nito guys. Ayan. Ito yung white ghost natin. Ayan, ito mabait din to sis Emerald. Ayan siya. Kapag na-stress naman to, nagiging pink talaga ito guys yung katawan niya. Kaso lang, hindi pa siya na-stress kasi nga medyo dito, malilim kasi merong net sa taas. So, hindi ko siya nabibilad pa guys. Sa hanapan ko sila ng area na talagang naiinitan. Pero dito na area guys, nainitan dito kapag morning. Ayan, nagsisimula pa lang lumabas yung sun para matamaan siya dito. Morning sun yan guys. Yan. So, nag-start na rin siyang mag-grow ulit guys. Ayan o. Kinuhanan ko nga to guys ng pinopropagate ko. Nilagay ko sa grafting ko. Ayan o. Nagtatry ako mag-graft para makita ko kung
mag-work ba siya sa akin. So, nag-i-experiment na naman tayo. Ang ganda niya guys, no? Lalo na kapag naging pink na to guys. Ang ganda nito kapag pink na. Ayan. Tapos nandito yung isa natin. Ito yung green. Yan, ito yung green lactea natin na crested. Ayan, sobrang laki na niyan guys. Nabili ko lang yan guys before ng 70 pesos ata yun. Maliit lang talaga siya. As in, maliit lang. Parang ganito lang siya guys. Oh, ganito lang. Oh. Tapos ako na nakapagpalaki sa kanya. And para ma-maintain natin yung crested form niya kasi hindi naman siya ganyan lang talaga hanggang lumaki siya guys. So habang lumalaki siya, nagkakaroon siya ng straight form. Pati ito, lahat sila guys, nagkakaroon sila ng straight form. May tumutubo talaga sa kanilang straight form. And ang gagawin natin doon ay ikakat lang natin. Kagaya nito guys, so mga kinatan ko ng mga straight form. Kasi kapag hinayaan natin yung straight form niya, nadadaig niya guys yung crested na form. So, mas mabilis lumaki yung straight kaysa sa crested. So, kapag tinatanggal natin yung straight form niya guys, nagkakaroon yan dito agad ng growth. So, bali, ito parang minsan na-stop yung growth niya guys kapag pinabayaan lang natin yung straight form niya. And maganda talaga tingnan kapag puro crested lang talaga sila. Ayan guys, so sobrang tangkad na niya, no? Sobrang laki na talaga niyan. Ayan, marami na akong na-propagate yan and may nabenta na nga ako guys. Ayan, pati ito. Tapos, ito guys, kapag kakatan nyo siya guys, make sure na tuyo muna yung soil niya. Ako, nagkakata ko sa kanya ng basa, pero di ko alam kasi guys kung mag-work sa inyo. So, medyo mahirap daw kasi ito i-propagate, sabi ni Sis Jamaica sa kanya, kasi na mamatay daw. So, ako kasi, after kong ikat, tinatanim ko, nabubuhay ko siya guys. So, hindi naman natin masabi na pare-pareho sa atin, 'di ba? So, mas maigi na kapag magkakat kayo, dapat dry yung soil niya, tapos, sanitize nyo yung pangkat nyo, tas air dry nyo sila guys. Kapag tuyo na, saka kayo mag-water sa mother niya. And then yung kinat natin, air dry muna natin yun ng 1 week. Kahit 1 week, 2 weeks, ganyan. Tapos after nun, itanim nyo muna sa dry soil. And then after 1 week, pwede na kayo guys magbigay ng kunting water sa kanya para mag-roots. Or pag may roots na yun guys, para mas dumami yung roots niya na ibibigay sa inyo. Mahalaga talaga dito guys, mailagay nyo sa mainit na area para makita nyo yung stress color niya. Kasi kapag hindi nga sila naiinitan, medyo, ayan, hindi sila guys na stress. Ayan, ito nga oh. Kapag na-stress to guys, nagiging red din yung mga tips niyan. Kaso lang, hindi siya stress ngayon guys. Ayan. Ito naman guys, sa ating mga variegated gymno, ayan, Sis Emerald, dito sa ating variegated gymno ay mabait lang din to alagaan and mahilig to sa water. So, kailangan i-water mo siya lagi para yung roots niya mabilis dumami, tapos mabilis din siyang lumaki. So, kapag nauuhaw kasi siya, hindi siya lumalaki agad. So, ayan, ito, hindi ko sila inuuhaw. Lumaki agad sila, guys. So, ayan, tingnan nyo. Before, ang liliit lang talaga nito. Hindi to ganito kalalaki. So, nung tumagal sila sa atin, ay lumaki sila ng ganito. Pwedeng pwede to guys sa rain or shine. Mas maganda kung maglagay kayo ng net para hindi din sila guys ma-sunburn. Kasi nasa sunburn din to. So, mas maganda kung maglagay kayo ng net sa taas niya. Tapos, rain or shine sila. So, ayun yung maganda para hindi sila ma-sunburn. And bukod dun guys, kapag hindi naman sila masyadong nabibilad sa araw, lumalabas talaga yung napakagandang color nila guys. Kapag sobrang init naman kasi guys yung natatanggap nila, umiiba din yung kulay nila. So kunyari nabili natin to ng ganito. Kapag in-expose natin to guys sa extreme sunlight, mag-iiba yung color niyan guys. Pwedeng magiging red yan, ganyan. Pero kapag nasa malilim na area naman siya, pwede ding mag-iba yung color niya. So kapag nasa tama lang yung area na nilagyan nyo, may sun, may shade net siya. So, iba din yung nagiging labas ng color niya. So, nag-iiba yung color niya guys habang lumalaki siya and nakadepende sa sunlight na natatanggap nila yung color na ibibigay nila sa inyo. Kasi ito, nung nabili ko sila guys, hindi naman ganyan yung mga color nila. Nagbabago talaga siya guys. So, before ito nabili ko siya, parang ganito yung color niya. Itong color nito guys na parang
pink na may pagka-orange-orange, ganyan. Tapos ngayon, ayan, nagkakaroon na siya na parang yellowish. Nag-iiba na siya guys, tapos nagiging perfect na yung ano niya guys, yung color niya dito. So, kung nabili niyo siya na green lang dito, yan, dadating yung araw guys na magiging ganito na rin yan lahat, paikot. Ayan. So, nag-iiba. Iba-iba sila. Ayan, so mahilig to guys sa water. Kung dumating to sa inyo guys na uprooted, itanim nyo agad sila guys sa soil and then diligin nyo agad para magka-roots yan sila guys. So, ang gusto niya guys ay laging mamasa-masa yung soil niya para magkaroon sila ng roots agad. So, wag naman guys yung sobrang basa talaga ha. Mamasa-masa lang para magkaroon sila agad ng roots. Dapat hindi sila laging dehydrated kasi kapag dehydrated guys ay mabagal sila magbigay ng roots. Ganon yung napansin ko dito sa akin sa pag-aalaga ako ng mga gymno. Ayan, pati na guys dito sa ating mga Astrophytum, ganon din yung care tips ng ginagawa ko sa kanya. So, kailangan mamasa-masa lagi yung soil niya para mabuhay niya siya at bigay agad siya ng roots. Ayan. So, yun lang sis Emerald, yung care tips na maibibigay ko sa'yo dito sa gymno at saka sa Lactea. Kasi yun lang din yung ginagawa ko sa kanya para mabuhay ko siya dito sa akin at mapaganda ko din sila. So, that's all for today's video and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye!